Hindi naman siya agad nakaimik ng hoiin siya ni Damian, habang papasugot itong dinaluhong ang mga goblin monsters. Binigwasan niyang lahat ang mga halimaw at pinagpapatay sa harapan ng walang magawang hambog na lalaki. Nag-aapoy pa ang katawan ni Damian dahil sa nag-umapa na lakas, kaya't napasigaw na lang ang mga halimaw sa takot. Tagumpay na tinalo ni Damian ang 10 goblin monsters na halos humiwalay na ang katawan. Kasunod noon mabilis na sinuri ng tagapanguna ang unang stage upang makita ang resulta. Natanggap ni Damian ang 10 points kasabay ng pagbubukas ng tarangkahan para sa stage 2, at napanganga naman si Gentleman Merman nang maglakad papasok dito ang ating bida. Nang inag sa galit ang hambog na lalaki dahil aniyay siya ang nagpakahirap siyang gawin ng mga trabaho, ngunit nagawa itong manako sa kanya ng iba matapos gawin ito ang kanyang pinaplano. Pasigaw niyang tanong kay Damian kung anong klase ng tao ang papatay sa mga halimaw, habang naagit na siya ng pagsasalita, kasabay niyong tanong pa niya kung gusto bang mapahamak ni Damian. Sa kabilang banda wala namang pakialam ang ating bida sa pinagsasabi nito, at pang-iinsulto pang sinabi na nakakarinig siya ng tahol ng aso. Tuloy lang sa paglakad si Damian dahil ayaw niyang kontrolin ng hambog na lalaki ang kanyang galaw. Bukod dito tinitingnan sa laro kung sino ba ang mahusay sa pagpatay ng mga halimaw. Batid ni Damian na ang kanilang combat performance ang pagbabasihan ng mga judge, at sino mang matira sa kanila ay magkakaroon ng pinakamataas na rank certificate. Inis na sumugod naman naghambog na si Gentleman Merman tanan nagkanyang espada, saka tumalon sa ere upang atakihin ang ating bida. Bala namang balak na magpatalo ang ating bida na agad inilabas ang bote ng potion, saka buong lakas na ibinato sa mukha ng hambog na lalaki bago pa man ito makalapit. Napakapit sa mata si Gentleman Merman kasabay ng pag-atras at malakas na daing, habang iniinda ang sakit patuloy niyang iwinasiwas sa espada bagaman hindi makakita, sa pagbibaka sakaling matamaan niya ang ating bida. Bali walang iniiwasan naman ni Damian ang kumikinang na espada ng hambog na lalaki, hanggang sa tuluyan na nitong maimulat ang isa niyang mata at makita ang kinaroroonan ni Damian. Bagaman isang mata lang ang kanyang gamit nagagawa niyang maramdaman ang pwesto ni Damian, kaya't napagtanto ng ating bida na hindi bastahin ang kanyang katunggali. Pasigaw na tanong ni Gentleman Merman sa kanyang mga pusit niyang kasamahan, kung wala manunood lang ba ang mga ito at saka kikilos pag namatay na siya. Dahil doon nagsimulang umatake na din ang 3 pusit gamit ang iba't iba nilang kapangyarihan, na walang ibang target kundi ang ating bida. Sa isang banda natutuwa ang player na gumagamit kay Gentleman Merman, dahil ang karakter niya ay ilinaw na ang paningin, sinabi pa niya na siguradong katapusan na ni Damian. 2 pinagsamang enhancement skills ang inactivate ng hambog na lalaki, kasabay ang mataas na talon sa ere upang umatake ng pambihirang galaw. Ngunit laking gulat niya ng tanging semento lang ang kanyang tamaan, at biglang naglaho sa kanyang paningin ang ating bida. Hindi na siya nakapagtanong pa nang biglang may magsalita sa kanyang likod, at maramdaman na lang ang malakas na pagtadyak sa kanya ni Damian. Tumilapon ang hambog na lalaki sa harapan ng magkasintahan kasabay niyon mabilis na tumakbo si Damian palapit sa kanila, at tinarget makuha ang babaeng napasigaw na lang sa takot. Agad nilok ni Damian sa mga bisig niya ang leeg ng babae at may pagbabuntang sinabi, na oras na umatake ang 3 pusit siguradong ang babae ang mauunang tatamaan. Sigaw na utos naman ng kasintahan ng babae na pakawalan ni Damian ang kanyang honeyboo, na pamura naman ng mga lalaking nagbabanta sanang umatake kanina. Agad namang napalingon ang kasintahan ng babae nang marinig na galit na utos ni Gentleman Merman, na wag nang mag-alinlangang atakehin ng mga pusit si Damian. Inulit pa niya ng mas malakas at pasigaw ang utos na animoy walang pakialam, sakaling may ibang tao na magbuwis ng buhay. Sigaw niya pang saad na tigilan ng 3 pusit ang pagsasalita at simulan ng umatake, ngunit patuloy din naman sa pagkabahala ang kasintahan ng babae na pinipigilan ang plano ni Gentleman Merman. Kinapitan pa ng lalaki ang braso ng hambog na si Gentleman Merman saka itinanong kung isa ba itong baliw, dahil sa galit matapos iutos nitong ayakihin si Damian gayong ang unang tatamaan ay ang kanyang kasintahan. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Gentleman Merman ang lalaki kaya't tumalsik ito. Saad pa niya na huwag siyang maliitin ng mga ito, kasaba ang muling pasigaw na utos na umatake ang 3 pusit. Hindi naman makapagdesisyon ang 3 pusit dahil dinig din nila ang pagmamakaawa ng kasintahan ng babae, ngunit alam nilang isang siraulo si Gentleman Merman na gagawin ang lahat basta ginusto niya.
Nilingan pa sila ng hambog na lalaki kasunod ang tanong kung bakit hindi pa nila ginagawa ang kanyang utos. Tanong naman ng isa sa mga lalaki kung nababaliw na ba ay Gentleman Nerman. Dahil doon nagnalit ang ngipin ni Gentleman Nerman saka itinaas ang espada, tinawag niya pang walang kwentang magat ang mga lalaki at sinabing isa lang ang dahilan kung bakit ayaw sumunod ng mga ito. Pagkasabi niyon tinapunan niya ng tingin ang nakaluhod na kasintahan ng babae, saka biglang ginilitan ng leeg gamit ang kumikinang niyang espada. Napasigaw ang babaeng hawak ni Damian nang makita ang pagtamba ng kanyang kasintahan, kasunod niyo nilang mga yabag ng pagtakbo ng ibabaw, kasunod ang pagsugod ni Gentleman Nerman sa ating bida kasabay ang katagang papatayin niyang lahat ang naruroon. Malawak na napangiti naman si Damian saka itinagilid ang leeg ng babaeng hawak niya, habang nangilid naman ang luha sa mata ng babae. Malakas na napadaing ang babae nang itulak siya ni Damian habang nakatuon ang atensyon nga ating bida sa hambog na lalaki, saad o ni Damian na mas baliw pa sa inaasahan niya si Gentleman Nerman. Matalim ang tingin ni Damian habang nasa isip na ang mga nakilalang katulad ng hambog na lalaki, kung saan mas pinipili ng mga ito na maging ulo ng aso kesa maging buntot ng leyon. Ang mga katulad ni Gentleman Nerman ay ipinapakita ang kanilang kakayahan, upang makatanggap ng mga papuri mula sa iba. Simula pa lang ay dumusta siya na si Damian dahil ayaw niyang mapasabit sa hambog na lalaki, ngunit sa huli ay ipinakita nito ang totoo niyang kulay kasama ang lihim niyang layunin. Nag-aapoy sa galit ang mata ng lalaki na walang ibang layunin kundi ang mapatay ang ating bida, ngunit bawat atake nito ay agad namang nagagawang iwasan ni Damian. Sunod-sunod pa niyang sinubukang tagpasin ng espada ang ating bida, ngunit ni isa sa mga ito ay wala man lang tumama kay Damian. Malakas na tinadyakan ni Damian sa balikat ang hambog na lalaki, kaya't napaatras ito at nabitiwan ang espada kasabay ng malakas na pagmura. Dahil sa utos ng hambog na lalaki sabay-sabay na umatake ang tatlong pusit, gamit ang kanilang sari-sariling armas at kapangyarihan. Pinakawalan ng tatlong pusit nag-apoy na liwanag patungo sa ating bida, at nang makita yun agad na lumingon sa likod si Damian kung saan naruroon ang hambog na lalaki. Mabilis niyang kinapitan sa leeg si Gentleman Nerman at wala naman ito nagawa kundi magpumiglas, ngunit agad din siyang binitawan ni Damian sa kamalakas na sinipa paunahan. Tumilapon sa ere ang hambog na lalaki at napasigaw naman ang tatlong pusit, kasabay niyon napalingon din si Gentleman Nerman sa kanyang likuran habang papalapit ang kanyang katapusan. Malakas na napasigaw sa sakit naghambog na lalaki ng direktang tumama sa kanyang katawan, ang pinagsama namang kapangyarihan ng tatlong pusit na nakalaan sana sa ating bida. Napangiwit na bumagsak sa sahig ang hambog na lalaki, pilit pa nitong tinatangkang bumangon ngunit hindi pa makayang tumayo. Ikinuyong naman ni Damian ang kanyang kamao nang makalapit kay Gentleman Nerman, saad pa niya na dahil nakaasar ang lalaki at kagagalit niya itong ihatid sa pamamagitan ng isang atake. Malakas na sinuntok ni Damian ang ulo ng hambog na lalaki na halos mawasak na ito. Ang suntok na ito ay agad ding ikinamatay ni Gentleman Nerman. Nagpakawala pa si Damian ng buntong hininga matapos ang puwersadong suntok, habang halatang nasiyahan sa nakitang resulta sa ginawa niyang pagpatay dito, kasabay ng pag-exit ni Gentleman Nerman sunod-sunod na notification ang nagpaalam kay Damian, na ang mga kasamahan nito ay nag-exit na din samantalang si Gentleman Nerman lang ang napapatay ng ating bida. Sandaling natigilan si Damian dahil batid niyang may hindi tamang nangyayari, matapos sabay-sabay ang pag-exit ng kasama ni Gentleman Nerman at maging ng iba pang solo players. Agad siyang napalingon sa likuran nang marinig ang sigaw ng paghingi ng tulong, at doon nakita niya ang isang lalaki na inatake at pinatay gamit ang punyal. Napasok pa ng dugo ang lalaki bago tuluyang bumagsak, samantalang napamura naman sa isip ang ating bida sa hindi inaasahang nakita. Ang pumatay sa mga ito ay ang arroganting babae na kasamahan nila sa loob na may username na Golden Flower. Hawak pa nito ang dagwang punyal sa kasinabing si Damian na lang ang natitira. Agad namang tinapunan ni Damian ang nangangintab na punyal sa kasinang ayunan ang sinabi ng babae. Ang punyal na hawak ng babae ay ang +9 sashimi knife na may mataas na attack speed. Ito ang punyal na ginagamit sa pag-iwan ng sashimi at mahusay ding gamitin upang pumatay. Papuri ng babae na mahusay si Damian para sa player na wala naman kahit anong armas, tanong pa nito kung may tinatago ba ang ating bida. Batid ni Damian na hindi madaling matalo ang klase ng babaeng kaharap, kaya't dinampot niya ang espada ni Gentleman Nerman na nasa kanyang harapan.
Napangisi naman ang babae sa kasinabing hindi mukhang night ang ating bida, pang-iinsulto pa nitong tanong kung alam ba ni Damian na gamitin ang kanyang napiling armas. Seryusong saad naman ni Damian na napakadaldal ng babae, at naaalala niya dito ang lalaking si Gentleman Norman na pinatay niya kani-kanina lang. Itinaas ng babae ang hawak na punyal habang pinapaikot naman ni Damian ang espada sa kanyang kamay. Base sa kalkulasyon ng ating bida kung isang asasin ang babae hindi lang ito malakas, kundi mahusay din pagdating sa paggamit ng armas nitong si shimi knife. Seryusong saad ni Damian sa babae na wala siyang madaming oras, kaya't tigilan nito ang kakakuda at sumugod na lang sa kanya. Inis na napangiwit ang babae saad pa niya na pagsisisihan ni Damian ang kanyang sinabi, saka itinaas ang hawak na punyal at patakbong sumugod. Sunod-sunod na iwinasiwas ng babae ang hawak na armas at napapaiwas na lang sa bilis nito ang ating bida. Kasunod nun isang mataas na talon ang ginawa ng babae na nag-iwan pa ng nagliliwanag na aura. Animoy naging isang dambuhalang bola ang babae na umiikot sa ere, patungo sa kinaroroonan ni Damian. Bangwelo ng matindi ang babae kasabay ang pag-activate ng Kunoi's G-Skills na Tiger Incisor, saka malakas na pinakawalan sa ating bida na naghahanda ni Deng Dumpensa. Mabilis na sinalag ni Damian ang makapangyarihang atake ng babae, ngunit ramdam niya ang lakas nito kaya't nawasak pa ang kanilang kinaroroonan. Aminado si Damian na hindi biro ang babae dahil kung hindi sa kanyang mga titulo at gamit paniguradong agad siya nitong mapapatay, sa kabila yun sarkastikong niyang saad dito na gusto niya ang tapang ng babae, ngunit saad niyang hindi ganoon kalakas ang mga kamay nito. Lalo namang nanggigil ang babae nang masalag ni Damian ang ani ay isa sa pinakamalakas niyang skills, pamurang tanong pa niya kung sino ba talaga ang ating bida. Naghiwalay sila ng pwesto at mabilis na umatras palayo sa isa't isa, habang nakangiting tanong ni Damian kung sino ba siya sa palagay ng babae. Walang pagsasayang ng oras na muling naghanda ang babae upang umatake, gamit ang Kinoy G-Skills Fog Walk. Isang pambihirang atake ang pinakawalan nito na unti-unting naging dahilan ng makapal na usok, na bumalot sa kinaroroonan ni Damian. Habang nakatayo at nakikiramdam sa paligid na isip ni Damian na marahil ang skills na ito, ay siya ding ginamit ng babae upang patayin ang iba pang mga player kanina. Malakas na tawa ng pangungutya naman ng babae na kung nakikita lang ni Damian ang kanyang sariling mukha, paniguradong matatawa din siya dahil aniyay halata dito na wala itong kakayahan na kahit ano. Dagdag pang babae na ang kasalukuyang anyo ni Damian ay bumagay lang sa kanya, at lalo siyang nagmukhang tanga. Habang patuloy sa paglalaro ang babae nag-aabang lang naman ng tamang oras ang ating bida, batid niya na agad itong sesalakay mula sa kanan 45 degree mula sa taas. Iyon na ang ginawa ng babae kaya't mabilis naman itong iniwasan ni Damian, habang iniintay na ipakita ng babae ang kanyang sarili upang siya naman ang umatake. Hindi nga nabigo si Damian sa ginawang pagtitimpi dahil agad nagpakita sa kanyang harap ang babae. Sa kaasar na tanong nito kung hanggang kailan makakaiwas ang ating bida. Sa pagkakataong iyon hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida, at puwersadong binigwasan ng suntok ang tagiliran ng babae. Yun binasag pa niya sa kamay ang isang bote na naglalaman ng potion, at agad na idinate ito sa babaeng nagtanong pa kung ano ang bagay na iyon. Tumilapo ng babae sa pader kasabay niyon sagot ng ating bida, na ang likidong ginamit niya ay isang skills. Napadaing ang babae sa lakas ng pagkakabagsak, ngunit agad ding napaigtad ng maramdaman ang utay-utay na pagtunaw ng suot niyang damit. Habang takit ng kamay ang katawan sigaw na akusa ng babae na isang munyok si Damian, kasunod ang pagtatanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Marahang naglakad naman palapit ang ating bida sa katanong kung hindi peren ba napagtanto ng babae kung ano ang talagang gusto niya. Nagngangalit ang ngipin ng babae dahil sa galit, ngunit nagawa pang itanong kung ano ang nais ni Damian. Pagbabanta ni Damian sa babae na kung magpapatuloy ang pagdaldal nito, paniguradong hindi isang walang sakit na kamatayan ang igagawad dito. Utos pa niya na ibigay ng kusa ng babae ang lahat ng meron siya, at pinapangako niyang wala na itong mararamdaman na kahit anong sakit. Mga ngatwiran sana nagbabae ngunit agad itong natahimik, nang itutok ni Damian dito ang matalim na espada, saka muling inulit ang puwersahang pagsamsam ng gamit. Walang emosyong saad pa ni Damian na meron lamang 10 segundo ang babae, upang gawin ang iniuutos niya saka mabilis na sinimulang magbilang. Napadilap sa sariling labi si Damian habang pinagmamasdan ang mga item na nakuha niya mula sa babae.
kabilang na dito ang sashimi knife, tights, iron wrist, at Kunoichi Secret Greater Belt. Naisip pa ni Damian na hindi lang isang item hoarder, taglay din nito ang magandang gear, na mas hindi maikukumpara sa meron ang mga average player. Hindi na masama ang mga item na nakuha niya bilang pagsisimula, ngunit natigilan siya nang makita ang garter belt at binanat-banat pa ito. Pagbibigay alam naman ng tagapagsalita na ilang segundo na lang ay magsisimula na ang kasunod na pagsubok, kaya't naiisip ni Damian na napakabilis lang ng proseso. Mahigpit niyang hinawakan ang sashimi knife saka sinabi sa sariling kailangan lang niyang mas bilisan na tapusin ang lahat. Ilang segundo lang naglabasan ang mga warrats, na may nakakadiring itsura, ngunit layunin ni Damian na tapusin ang mga ito ng mabilis. Pinagsasaksak ni Damian ang maliliit na halimaw at wala man lang itong kalaban-laban sa kanya, kasunod yun sunod-sunod na notification ang dumating kasabay ng pagkatalo ng lahat ng warrats. Nakumpleto ni Damian ang pagsubok sa Stage 2 at nakatanggap ng karagdagang 10 points, kasunod yun ang pagbubukas ng susunod na stage. Nakatayo si Damian sa harap ng papabukas na gate habang inaantay ang mga susunod na halimaw. Inis pa niyang saad na wala siyang madaming oras sa matagal pang pag-iintay. Dahil doon agad niyang iniskip ang waiting time upang matapos ang pag-iintay, kasabay ang paghahanda sa laban at iniintay habang hawak sa magkabilang kamay ang punyal. Napadaing na lang ang mga kalansay ng pagpira-piresuhin ni Damian ang mga ito, at sunod-sunod na pinasok ang ilang stage hanggang sa makarating sa ika-8 stage. Pinunasan ni Damian ang espadang puno ng dugo ng mga napatay na halimaw. Matalim ang tingin niya sa papabukas na tarangkahan ng Stage 8 at iniisip kung anong halimaw ang lalabas mula rito. Umaatungal na mga lizardmen ang lumabas mula sa pintuan at nagdudumaling sumugod sa kinaroroonan ng ating bida, tanan pa mga ito ang palakol at naglalaway na mapatay si Damian. Matalim na tingin ang ipinukol ni Damian sa mga halimaw kasabay ng pag-iwas sa atake ng mga ito, at mabilis na iwinasiwas ang punyal na pumutol sa pangit na halimaw. Hindi man talagang pagmamay-ari ni Damian nag-sashimi knife, ngunit may kakayahan siyang natural na gamitin ito ng maayos. Kaya't pinagpapasalamat ni Damian na noon sa nakaraan niyang buhay nagawa niyang manalo sa combat mode na tinatawag na gladiator mode, dahil doon likas na sa kanyang kakayahan na tumagal at maipanalo ang laban gamit lang ang kung anong armas na meron siya. Sa nakaraan, nakuha ni Damian ang titulong Grand Weapon Master, bilang unang user na nakaabot sa ika-100 stage. Ayon pa kay Damian, hindi niya malilimutan ang isang bagay na inukulan niya ng dugo, pawis, at luha, at malinaw pa sa kanya ang mga galaw at atake na ginawa niya noon. Pinagpapatay ni Damian ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap, gamit ang taglay na kaalaman at husay sa paggamit ng armas. At sa huli 10 lizardmen ang nagawa niyang tapusin at walang naging kalaban-laban sa kanyang mga pag-atake. Habang nakataas ang espada sa kamay, seryosong nakatingin si Damian sa papabukas na gate. Matapos niyang makumplito ang Stage 8 ay tatango na siya sa ika-9. Marahang naglakad papasok ng tarangkahan si Damian habang hawak sa magkabilang kamay, ang sashimi knife at ang espada ni Gentleman Merman. Sa kabilang banda, habang pinapanood ni Maria ang mga kaganapan sa loob ng arena mula sa isang crystal, tanong ng isang lalaki kung ano na ang sitwasyon sa loob. Seryosong saad ni Maria na wala naman gaanong kaganapan, saad pa niya, na meron lang ibang hindi alam kung saan lulugar at ano ang kanilang limitasyon. Tanong naman ng lalaki kung wala rin bang pagbabago, at kung meron bang nakikita si Maria na maaari nilang mailagay sa posisyon. Sagot naman ng babae na wala siyang nakikita dahil kung meron ay agad na ipapaalam niya ito. Paniniguradong tanong naman ng lalaki kung hindi ba ito dahil sa napakataas nilang standard. Sinabi naman ni Maria na meron siyang nakikitang mahuhusay, ngunit nasisigurado niyang sa huli kamatayan rin ang kahihinatnan ng mga ito. Napamura na lang sa isip ang matandang lalaki dahil sa dami ng mga user na nakakuha ng certificate, wala man lang sa mga ito ang nakaabot sa standard ng kanilang guild, at dahil sa kalagayang iyon maituturing ng mas mahusay ang mga mainlanders kesa sa mga adventurers. Sinabi naman ni Maria na mahuhusay naman ang mga kasalukuyang kalahok kesa sa mga nagwala dahil nanggaling ang mga ito sa ibang mundo. Humikab naman ang lalaki at sinabing tama ang babae, ngunit nakakahiya rin kung iisipin. Katwiran naman ni Maria na pinipili nila ang mga player base sa pagsunod ng mga ito sa kanilang pamatayan, kaya't hindi na dapat sila umasa pa na makatagpo ng high-skilled players.
Lumawak ang Adventurer Guild dahil sa malawakang pagtanggap nito sa lahat ng hindi tinitingnan ng kanilang itsura, pinagmulan at maging nakaraan. Ngunit ang talagang mahuhusay ay umaalit upang mapabilang sa Kingdoms Academy o sa Magic Tower, kaya't ang mga quest na may matataas na level na dapat makumplito ay nananatiling incomplete. Habang nagsisindi ng sigarilyo, napapaisip ang matanda kung may iba pa bang paraan upang main sayo ang mga adventurer sa umpisa pa lang. At dahil sapat na ang kanilang manpower upang mapunan ang mga request, paniguradong magiging impyerno na naman ang susunod na buwan. Bigla naman siyang nabuhayan ng dugo nang sabihin ni Maria na may isang naiiba sa loob, agad niyang tanong kung ano ang tinutukoy ng babae.